Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong Facebook Reel ni Red Tan PH. Napakagandang analysis niya sa ginagawa ng iglesia. Bakit ang iglesia ni Cristo hindi sumisigaw ng resign or oust PBBM? Bakit we are one? Ang galing na paliwanag, wise move. Parang kung chess pa, it's a brilliant strategy. Kaya yun daw, threat, huwag masyadong isigaw. Mas maganda yung tahimik ka lang. We are one. Napaka-subtle na birada. Pakinggan natin. Hindi ba kayo nagtatangka bakit ang sigaw na INC ay We Are One at hindi BBM resign or oust BBM? Disclaimer muna, I am not speaking on behalf of INC and this is not an official statement from INC. Buti na maliwanag, this is my personal analysis as an ordinary Filipino. Of course, hindi natin pwedeng iwalay ang issue ni Senator Marcoleta. Clearly, malaking bahagi siya ng konteksto. But politically, ang mas interesting dito ay hindi lang kung sino ang pinagtatanggol nila. Ang mas interesting ay ito, bakit accountability ang framing at bakit hindi resign or oust. Now, sa politika, hindi lahat ng pressure kailangan isigaw ng diretsyo. Minsan, mas malakas ang mensahe kapag hindi mo sinasabi ang buong threat. Threat, warning na lang, warning. Kapag sinabi nilang oust BBM, automatic na ang framing yan. Destabilization, power grab, political attack, anti-government. Pero kapag sinabi nilang accountability, mas malinis pakinggan, legal, moral, constitutional, mahirap kontrahin. Kasi sino ba naman nakaamin na ayaw niya ng accountability? And that is the first move. They keep the moral high ground. Second, they might be trying to avoid political liability. Kasi kapag sumigaw ka ng resign, you now own the chaos. Kapag bumagsak ang gobyerno, ituturo nila sa'yo. Kapag may kaguluhan, sa'yo isisisi. Pero kapag ang sigaw mo ay accountability, may pressure ka na, may exit door ka pa. Third, we are one is not just a chant. That is a warning. Ibig sabihin, organisado kami, buo kami, hindi kami kalat-kalat, may disiplina kami, at kapag gumalaw kami, mararamdaman ninyo. Wow. Hindi na kailangan sabihin ang oust para maintindihan ng Malacanang ang mensahe. Fourth, they are keeping the door open for leverage kasi ang resign nagsasara na ng pinto pero ang accountability nagbubukas ng pinto. Pinto sa investigasyon, pinto sa pressure, negotiation, exposure, escalation. Fifth, mas maraming tao ang kayang sumama sa salitang accountability kaysa sa resign. Hindi lahat handa agad sumigaw ng panalasikin. Yung iba gusto muna ng investigation, yung iba gusto muna ng arrest, transparency, yung iba naman galit lang sa corruption pero ayaw matawag na destabilizer. So, accountability becomes the quicker tab. 6. I think they avoid looking like this is just pro-Sara or anti-BBM politics. Kasi the moment they shout, oust BBM, sasabihan agad ng kabila, Duterte camp yan, political ops yan, power struggle. Pag accountability ang dala nila, ang framing becomes harder to attack. Because the question becomes, bakit ka natatakot sa accountability? Lastly, they can escalate later. Yan ang chess move. Step 1, accountability. Step 2, investigation. Step 3, exposure. Step 4, public pressure. Step 5, if ignored, doon na mag-iiba ang tono. Wow. Doon na mag-iiba ang ihip ng hangin. Kaya huwag lang pakinggan ang sinasabi nila. Pakinggan din ang hindi pa nila sinasabi. Because sometimes the loudest warning is not oust BBM. Sometimes the real warning is we are one. Hindi ba kayo nagtataka bakit ang Galing na wala. Red Tan. Galing. Bata-bata pa siya. Agree ako. Walang kukontra. Kaya nga, daming sumasama. Dahil ganun lang. Accountability, transparency, democracy. Labanan ang selective justice. Ganun lang. Kaya daming sumasama. Pati mga pare ng Romano Katoliko, mga miyembro ng INC, ng Katoliko, born again, Protestant, Evangelicals, Muslim, sumasama dahil maganda yung framing nila. We are one. But then, ito na. Yung we are one is just a warning. Sige, subukan nyo kami. Nagkakaisa kami. Ito ngayon, ngayong araw na ito, sinampahan na ni Boyeng Rimulya si Senator Marcoleta ng kasong plunder. Okay. So ano ang next move ng iglesia? Sa tingin ko, makikiramdam muna ang iglesia. May mga galaw din yan. I tell you. Maraming members, influential members ng Iglesia ni Cristo in all levels of government, businesses, pati judiciary, meron. Ano na, sobra 100 years na ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas at maganda yung imahe na naitayo nila. Ako, kahit hindi ako member ng Iglesia ni Cristo, sumasaludo ako sa kanilang disiplina, sa kanilang pagiging good citizens. May experience kasi ako nung tiniente pa ako.
sa Davao del Norte, nasa yan ako. Grabe, may ministro ng Iglesia ni Cristo doon sa liblib na yun na lugar. Hindi siya natakot sa mga NPA. Tumayo siya sa prinsipyo, sa doktrina, sa salita ng Diyos. Kumpara sa ibang mga relihiyon, nakipag-compromise ka agad sa mga NPA. Ang Iglesia ni Cristo, wala. Tumalaban. Kaya mula noon, hanggang ngayon, yung mga marami akong sundalo, kaibigan, member ng Iglesia, mga matitino. Bakit hindi natin purihin ang dapat purihin? Kaya ito ngayon, observation lang muna. Yung 3 days na rally, warning lang yon. We are one. Observation. Sinampan ng kaso. Kung ibasura ng Sandigan Bayan yung kaso, edi wala nang problema. Ito ngayon, once na may lumabas na warrant of arrest, yan na. I believe ang Iglesia ni Cristo may mga wise move na sila dyan. The same manner na nataranta, na bigla na surprise ang gobyerno nung surprise rally nung Martes ba yun? I tell you, may surprise move din ng Iglesia ni Cristo once na lumabas ang warrant of arrest ni Senator Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Kalanding ng Kinon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tira. Panoorin yung video na ito. Una ni ang natagaan na mo gero. So, Sin nga gihatag ninyo sa hinabang. una ni ang iyang balay. Ayuwan. Una ni ang itsura sa balay sa tagaan na mo gero. So, kung anagid kaayo ang iyang hero, karaan na gid kaayo. 2020. Tulo ka tuig. Kita ginato nga mga buslot-buslot na ang ilang atop. Sugi pang sapaw-sapaw ragid ang ilang hero. So, mo na po ni ang ilang kahimtang, ang ilang mga kaldero na alang duha ka buk mga gagmay. Ug karon pila na ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop? Tulo ka tuig na. Tulo na ka tuig. So kuan dugay-dugay na gyud. Wa mi naka palit og atop kay tungod sa kalisod Unsa ra dayang trabaho sa imong bana? kuan Mag-uuma. Kanang gapamugas lang mo og mga mais. o So pila ka bukang imong anak? isa pa Isa pa, so ga eskwela na. dili pa. Dili pa.